Nay, pwedeng pahingi ng pambiling ice cream. Oh, ito dos. Mag-ice candy ka na lang. Bumili ka doon. Summer na naman. Anyway, kamusta kayo? Sorry, matagal akong walang upload Naging busy Tsaka sira yung computer ko. Kaya matagal akong di nakapag-upload. Pero anyway, ramdam na ramdam natin yung init ngayong summer, diba? At isa ka sa estudyante na excited sa bakasyon. Siyempre, sino ba namang may gusto ng habang nag-aaral ay naka-costume ka ng tag-init. Sa bahay namin dati, kung saan lagi nakatapat yung sikat ng araw sa bintana ng kwarto ko, kapag umaga ay para akong nileleksyon habang natutulog. Kahit hindi ka na mag-alarm, ramdam mo na dyan ang haring araw dahil pawis na pawis ka. Walang pasok, makakapaglaro ka anytime at higit sa lahat, walang assignment, diba? Init. Sabi ko na kahit di na ako mag-set ng alarm, ramdam kong umaga na dahil sa sinag ng araw, para akong iniihaw. Overcook na nga, basang-basa pa ako sa pawis. Isa lang yan sa araw-araw na senaryo ng bahay namin kapag summer, dahil yung bahay namin noon na luma ay walang kisame at medyo mababa yung bubong, kaya pagpatak ng alas 8, nagmumukhang oven yung loob ng bahay dahil sa sobrang init. Para kang niluluto sa loob nito. At kapag summer sa Pinas, kung ano-ano yata yung naiisip namin paraan para maibsan lang yung init na pagtanghali, nandyan yung tumatapat kami sa electric pan at nakanganga. Yung ibang paraan natin kapag mainit ay mag-food trip ng kung ano-anong pampalamig tulad ng halo-halo, ice candy at ice cream. At kapag bibili ka na, malilito ka kung kanino bibili dahil sa dami nagbebenta, halos magkakatulad pa. Ha lolo, for sale? O halo-halo for sale? The next day. Teka lang, bakit ang dami nagtitinda ng halo-halo? Kahapon isa lang to Ano to? Contest? Kanino ako bibili niyan? Halos nagtinda na lahat. Sakto din na pampalamig, yung nakababad ka sa batya habang may tubig at kumakain ng ice cream. At yung ice cream ay dumaan sa harap ng bahay nyo. At may iba-ibang flavor. Ito yung malayo pa lang, naririnig mo na agad at hihingi ka agad ng pambili sa nanay mo. Nay, pwedeng pahingi ng pambiling ice cream. Oh, ito dos. Mag-ice candy ka na lang, bumili ka doon. Speaking of ice candy, gumagawa kami ng sarili namin ice candy. Nagawa lang sa Milo para tipid. O diba ang galing ko? Binebenta nga namin minsan sa mga bata para may pera din kami. Oy bata, gusto mo ice candy? Talaga ba? Oo naman. Ayun bili ka doon. Piso lang. Masarap to. Makakalimutan mo pagkatao mo pag natikman mo to. Wow, galing namang uto Pabili nga para makalimutan ko siya. Bukod sa pagbababad sa batya, binabasa din namin yung mga kumot namin at nilalagay malapit sa bubong para kahit papano ay hindi kami mainitan. Wala kasi kaming kisame sa bahay noon, kaya tuwing tag-init ay para kaming mga andoks na pinapawisan. Pag binuksan mo yung electric pan, nagbabaga ka sa sobrang init na ibubuga ng hangin. Minsan, lalagay ko yung tabo sa ulo ko na may lamang tubig para magtagal. May ilog naman sa amin, kaso syempre sa part 2 ko ikikwento yung ilog adventures ko noon. At doon yun sa bago naming lipatan na bahay. So siya, balik sa kwento. Sarap maligo sa labas ng bahay. Dito ka lang sa poso, only tubig. Basta walang iigib. May mga summer adventures ako na napakadami tungkol naman sa ilog, pero sa part 2 yun. Pero ang pinaka naaalala ko lang noong bata ko ay tumatawid pa kami ng bakod para makapunta lang ng ilog. O siya, hanggang dito muna. Kita-kits tayo sa part 2 Pa-like and subscribe naman sa mga gusto magpa-shoutout dyan. Shoutout nga pala sa mga sumusunod. Maraming salamat nga pala sa mga patuloy na nag-antay ng pag-upload ko. Pasensya na kayo at sorry talaga kung napakatagal ko bago nakapag-upload dahil naging busy at nagkatrabaho, kaya sorry na. And yun, dahil sa inyo, maraming salamat. Kahit pa paano ay umabot tayo ng 1,400 plus subscribers. Yay! Sana magdagdagan pa. At eto na nga, magpo-focus na tayo sa pagiging animator. Kita-kits sa next video. Bye!